Matapos maalis sa kanyang tahanan, isang aso na nagngangalang Buck ang kailangang harapin ang matinding lamig, gutom, at masasamang tao upang muling makaugnay sa kanyang pinakamailap na likas na ugali at makaligtas sa kagubatan. Ngayon, ating babalikan ang kwento ng pelikulang inilabas noong 2020, na The Call of the Wild. Sa gitna ng Arctic, maraming alamat tungkol sa napakalalaking deposito ng ginto ang kumalat, na siyang nakaakit sa napakaraming mapangahas na manero. Ngunit upang makarating sa pinakadulong hilaga, kailangan ng mga pioneer ng malalakas at malulusog na aso upang hilahin ang kanilang mga paragos sa ibabaw ng mga bundok. Dahil dito, nagsimula ang malawakang pagdukot ng mga aso sa iba't ibang bahagi ng Northern Hemisphere. Hindi alam ang panganib na kanyang kinakaharap, si Buck, ang aso ni Judge Miller, ay paikot-ikot na gumagala sa bayan habang nakikipaglaro at nakikisalamuha sa mga tao. Habang tumatakbo sa iba't ibang lugar, sinundan pa niya ang tagapagdala ng mga liham. Gayunpaman, habang naglalakad siya sa mga lansangan, dumating sa Santa Clara Valley ang isa sa mga kriminal na naghahanap ng mga aso at nakita si Buck bilang perpektong target. Pagkatapos magpakalat-kalat sa buong bayan, umuwi ang aso at natagpo ang abala ang mga katulong sa paghahanda para sa engranding salo-salo ng kaarawan ni Judge Miller. Ngunit dahil alam nilang matakaw si Buck, itinago nila ang lahat ng pagkain at pinalabas siya ng bahay. Matapos mapaalis sa mansyon, nagsimulang habulin ng aso ang isang kuneho sa bakuran. Ngunit inakala ng Judge Miller na nagtungo na siya sa bayan, kaya inutusan nito ang mga empleyado na ihain ang pagkain sa labas ng bahay. Matapos mabigong makahuli ang kanyang pinagtatagwan, bumalik si Buck sa bakuran at agad niyang nakita ang handaan. Tuwang-tuwa siya nang makita ang napakaraming pagkaing nakahain. Habang nagtitipon ang mga tao sa harap ng bahay upang magpakuha ng litrato, naghahanda na rin silang kunan ang pagdiriwang. Ngunit bago pa man may handa ng maayos ang kamera, biglang sumulpat si Buck na may kagat na napakalaking piraso ng manok, at gaya ng inaasahan, tuluyan niyang sinira ang buong salo-salo. Dahil sa pagkadismaya na nasira ng aso ang kanyang pagdiriwang, pinatulog ni Miller si Buck sa likod bahay bilang kaparusahan. Ngunit pagsapit ng kalaliman ng gabi, dumating ang kriminal na iyon sa bahay. Gumamit siya ng maliit na bola upang maakit ang aso at kalaunan ay naikulong ito sa loob ng isang kahon. Sa kamay ng mga kriminal, nagsimula ang paglalakbay ni Buck patungo sa Arctic. Nakakulong siya sa isang napakaliit na kahon, walang natatanggap na pagkain o inumin, at napilitang uminom ng tubig ulan upang manatiling buhay. Matapos ang mahabang paglalakbay, dumating si Buck sa isang lugar kung saan sa wakas ay pinalaya siya ng isang lalaking kakaiba ang itsura. Ngunit hindi nagtagal, nagsimula itong bantaan siya gamit ang isang pamalo dahil nais siyang sanayin. Noong una, sinubukan ni Buck na lumaban. Ngunit nang mapagtanto niyang wala siyang pagkakataong manalo, napilitan siyang sumunod at dinala sa lugar kung saan naghihintay ang iba pang mga asong ibebenta. Doon, sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw, nabigyan si Buck ng pagkain at tubig. At kahit nanghihina siya, nagawa pa rin niyang tipunin ang natitira niyang lakas upang bunutin ang kawit na nakakabit sa kanya sa pader. Habang sinusubukan niyang makahanap ng daan palabas, sinira ni Buck ang pinto at nabangga ang isa sa mga kriminal na nasa likod nito hanggang mawalan ito ng malay. Ngunit kahit nakaiwas siya sa mga tao, hindi pa rin siya nakatakas dahil nakakulong siya sa kubyerta ng isang barkong nasa baybayin ng Alaska. Nang sa wakas ay makarating siya sa Yukon, nagsimulang gabayan si Buck ng isa sa mga marinero. Ngunit napatigil siya ng unang beses niyang matapakan ang nyebe. Sa sandaling iyon, nagsimulang bumagsak ang banayad na pagulan ng nyebe, at labis itong ikinatuwa ng aso. Sinubukan pa niyang kagatin ang mga bumabagsak na snowflake. Ngunit sa kanyang kasabikan, nakawala siya sa tali at mabilis na tumakbo palabas patungo sa daungan. Habang tumatakas, nabangga ni Buck si John, isang matandang lalaki, dahilan upang mahulog ang harmonica na nasa bulsa nito. Pagkakita sa instrumento, agad na hinabol ni Buck ang matanda upang ibalik ang nahulog na gamit. Labis namang nagpasalamat si John dahil ayon sa kanya, napakahalaga ng harmonica na iyon para sa kanya dahil puno ito ng mga alaala. Matapos maibalik ang instrumento, sa wakas ay natagpuan si Buck ng marinero. Pagkatapos nito, ipinagbili siya sa matagal ng kaibigan ng marinero na si Pearl, isang Frenchman na naghahanap ng isa pang aso upang idagdag sa kanyang pangkat ng mga humihila ng paragos. Matapos bilhin ang pinakabagong miyembro ng kanyang koponan, dinala ni Pearl ang aso sa kampo, kung saan nagreklamo ang kanyang asawang si Francoise dahil doble ang halagang ibinayad nito para kay Buck. Ngunit sumagot ang lalaki na sulit ang bawat sentimong kanyang ginastos. Pagkatapos nito,
ito, ipinakilala ng tagapagdala ng koryo si Buck sa iba pang mga aso sa pangkat. Magiliw naman siyang tinanggap ng karamihan, ngunit hindi siya nagustuhan ng leader ng grupo na si Spitz. Nang mabuo na ang kanilang koponan, ipinaliwanag ni Perrault na susundan nila ang isang bagong ruta sa paghahatid ng mga liham hanggang makarating sila sa Dawson. Ngunit sa halip na makinig sa plano, abala si Buck sa pagsubok na alisin ang kanyang bagong kwelyo hanggang sa tuluyan siyang matambas sa lupa. Bago simulan ang kanilang paglalakbay, ikinabot ni Perrault si Buck sa iba pang mga aso upang hilahin ang Paragos. Ngunit dahil wala pa siyang karanasan, itinulak at kinaladkad siya sa ibabaw ng nyebe habang nakikipagsiksikan sa kanya ang iba pang mga aso. Dahil wala siyang ibang magawa, napilitan siyang makibagay at nagsimulang humila ng Paragos. Ngunit hindi nagtagal, naabala siya ng isang kuneho at bigla siyang lumiko sa isang kurbada. Dahil dito, nahulog silang lahat sa isang bangin. Matapos ang aksidente, ipinaliwanag ni Perrault kay Buck na isa silang pangkat, at mula ngayon, kapag may isang bumagsak, sabay-sabay silang babagsak. Naantig si Buck sa sinabi ng Frenchman na lalaki. Dahil dito, nagsimula siyang magsikap ng husto at ibinigay ang lahat ng kanyang makakaya sa natitirang bahagi ng kanilang paglalakbay. Sa sobrang pagpupursige, tuluyan siyang naubusan ng lakas. Nang makita ni Perrault ang kalagayan ng aso, nagpasya siyang magkampo muna at nagtayo sila ng tolda ng kanyang asawa para sa magdamag. Ngunit dahil hindi pa sanay sa matinding lamig, nagising si Buck sa kalagitnaan ng gabi at pumasok sa tolda ng mga tao. Sa kanyang pagpasok, naitulak niya si Francois palabas. Galit na galit ang babae nang magising siyang nakahandusay sa ibabaw ng nyebe. Kaya agad niyang pinalaya si Buck habang sinasabing ang mga aso ay dapat matulog sa labas. Ngunit pagkakalabas pa lamang niya ng tolda, nakita niya ang isang napakalaking lobo na may dilaw na mga mata. Labis siyang natakot sa kakaibang nilalang. Gayunpaman, hindi nagtagal at bigla rin itong naglaho sa gitna ng makapal na hamog. Kinabukasan, nahihirapan pa rin si Buck na makasabay sa grupo, dahilan upang diretsyong mabangga niya ang isang sanga. Gayunpaman, nagawa pa rin nilang maihatid ang mga liham at bilang gantimpala ay binigyan sila ng mga isda para sa hapunan. Ngunit habang kumakain, inagaw ni Spitz ang pagkain ng isa sa mga aso, kaya wala itong natirang makain. Niresolba ni Buck ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng sarili niyang bahagi. Sa kabila nito, ipinagpatuloy pa rin ni Spitz ang kanyang dominante at mapang-aping pag-uugali. Tumanggi pa siyang ibahagi sa ibang mga hayop ang tubig mula sa isang lawa. Ngunit muli na namang inayos ni Buck ang problema sa pamamagitan ng pagbasag sa bahagi ng yelo upang makainom ang lahat ng malaya. Kasama ng iba pang mga aso, natutunan niya kung paano maging mahusay na tagahila ng Paragos. Hindi nagtagal, nagawa na niyang makasabay sa iba at nakatulong pa upang mabawasan ang oras ng kanilang paglalakbay. Sa huling bahagi ng kanilang ruta, kinailangan nilang tawirin ang isang lawa na bagong nagyelo pa lamang. Habang papalapit sila rito, paulit-ulit na tinatapik ni Francois ang yelo upang matiyak na ligtas itong tapakan. Ngunit biglang nabasag ang isang bahagi ng yelo sa ilalim ni Francois, dahilan upang mahulog siya sa napakalamig na tubig. Sa matinding pag-aalala, agad na tumakbo si Perrault upang iligtas ang kanyang asawa. Ngunit mas mabilis si Buck at agad siyang tumalon papunta sa babae na inaanod ng malakas na agos. Pinakapit niya si Francois habang naghahanap siya ng mas manipis na bahagi ng yelo. Sa sandaling iyon, nakita ni Buck ang anyo ng itim na lobo. Buong lakas siyang sumugod patungo rito, dahilan upang mabasag ang yelo at tuluyang mailigtas si Francois. Ngunit bago pa siya mahila ni Perrault palabas ng tubig, muli siyang tinangay ng agos. Bilang paraan ng pagbawi sa kabutihang ginawa ni Buck, nakiusap si Francois sa kanyang asawa na iligtas ang aso. Ngunit dahil hindi mabasag ni Perrault ang yelo, biglang sumulpat si Buck sa kanyang tabi at inabot sa kanya ang isang kahoy. Nang mapagtanto niyang nakalabas na sa tubig ang aso, napangiti si Perrault at mahigpit itong niyakap. Masaya siya dahil ligtas ang lahat. Ngunit mula sa malayo, pinagmamasdan ni Spitz ang buong pangyayari at nakaramdam siya ng pagbabanto mula kay Buck. Upang manatiling mainit, nagsindi sila ng apoy. Habang nagpapahinga, kinausap ni Francois si Buck, nagpasalamat sa lahat ng kanyang ginawa, at binigyan pa siya ng bahagi ng sarili niyang pagkain. Ngunit muli na namang naroon si Spitz. Inisip niyang sinusubukan ng bagong miyembro na agawin ang kanyang posisyon bilang leader. Pagkatapos pumasok ni Francois sa tolda, muling tumakbo si Buck sa paghahabol ng isang kuneho hanggang sa mahuli niya ito. Ngunit matapos niya itong pakawalan, biglang sumulpat si Spitz at pinatay ang kawawang hayop. Nandidiring pinanood lamang ito ng iba pang mga aso. Galit na tinahulan ni Buck ang leader ng grupo. Pakiramdam ni Spitz ay hinahamon siya nito, kaya agad siyang sumugod at kinagat si Buck sa leeg.
Sa kabila ng lahat, hindi kailanman naging marahas na aso si Buck at tumanggi siyang makipaglaban. Dahil dito, paulit-ulit siyang nakagat ni Spitz hanggang sa halos mawalan siya ng lakas. Pasuray-suray na sumulong si Buck at sinubukan ang huling pag-atake. Ngunit naitaboy siya ni Spitz, dahilan upang bumangga siya sa isang troso at gamulong pababa ng burol. Nang mawalan ng malay ang kanyang kalaban, lumapit ang Alpha Dog at inamoy ito upang tiyaking buhay pa. Pagkatapos nito, tinabonan niya si Buck ng nyebe. Nang matapos ang laban, yumuko ang iba pang mga aso bilang pagsunod kay Spitz at nagsimulang bumalik sa kampo. Ngunit may isang aso na tumangging magpasakop. Nagsimula itong tumahol at hinikayat ang iba na gawin din ang kaparehong bagay. Sa sandaling iyon, nagkamalay si Buck at muling nakita ang parehong lobo na nakita niya noon. Napuno siya ng lakas ng loob at determinasyon. Nang makita ni Spitz na nakatayo na muli ang kanyang kalaban, buong lakas siyang sumugod upang tapusin ang laban. Ngunit sa huling sandali, mabilis na nakaiwas si Buck. Kasabay nito, kinagat niya sa leeg ang kasalukuyang Alpha Dog at gamit ang isang mabilis na galaw ay naibagsak niya ito sa lupa. Pagkatapos nito, ipinatong ni Buck ang kanyang paa sa leeg ni Spitz bilang tanda ng kanyang tagumpay. Sa wakas, tinanggap ni Spitz ang kanyang pagkatalo. Isinuko niya ang kanyang posisyon bilang Alpha Dog at tuluyang iniwan ang pangkat. Kinabukasan, napakaagang nagising ni Perrault at agad na nagsimulang hanapin si Spitz. Ngunit dahil hindi maaaring maantala ang paghahatid ng mga liham, nagpasya siyang magtalaga ng ibang aso bilang leader ng pangkat. Hindi ito pinayagan ni Buck. Dumiretso siya sa pwesto ng leader at tumangging umalis doon. Matapos siyang kaladkarin pabalik sa kanyang dating pwesto, sinubukan ni Perrault na ilagay ang isa pang aso bilang kapalit. Ngunit dahil alam nitong hindi siya ang tunay na Alpha Dog, tumanggi rin itong makipagtulungan. Dahil wala ng ibang pagpipilian, tinanggap ng tagapagdala ng koryo na si Buck na ang bagong leader ng pangkat at inilagay siya sa kanyang bagong posisyon. Nagulat ang lahat sa ipinakita niyang bilis sa pangunguna sa grupo. Sa wakas, maayos at nagkakaisa na ang buong pangkat habang mabilis silang nagtungo patungong Dawson. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, sinalubong sila ng napakalaking pagguho ng nyebe. Bagamat inutusan ni Perrault ang mga aso na lumihis ng daan, pinili ni Buck na sundin ang kanyang sariling likas na pakiramdam. Buong bilis siyang sumugod patungo sa pagguho ng nyebe at itinuro ang direksyon ng isang kuweba. Sa loob ng kuweba, pinangunahan ng bagong Alpha Dog ang Paragos habang patuloy silang hinahabol ng rumaragas ang nyebe. Sa huli, ligtas silang nakarating sa Dawson at nakapagtala pa ng napakabilis na oras sa kanilang paglalakbay. Matapos makumplito ang kanyang unang paghahatid, patuloy na pinagmamasdan ni Buck ang mga tao sa paligid. At sa lungsod na iyon, doon nakatira si John. Sa pagkakataong ito, nasa loob ito ng isang kubo habang nagsusulat ng liham para sa kanyang asawa. Kinabukasan, paalis na sana si Perrault sa bayan nang biglang tumakbo si John upang ihatid ang kanyang liham. Pagkakita kay John, huminto si Buck at sinenyasan ang kanyang tagapag-alaga na kunin ang sulat. Ngunit nang tumanggi ito, si Buck mismo ang kumuha ng liham mula sa kamay ng matanda at iniabot ito kay Francois. Nang may handa na ang lahat, nagtungo sila sa timog upang kumuha ng panibagong mga liham. Ngunit makalipas lamang ang 8 araw, nakabalik na agad sila sa Dawson. Isa itong bagong record. Pagdating sa bayan, iniabot ni Perrault ang mga sobre sa isang empleyado ng koryo. Sinabi ng empleyado na may isa ring liham para sa kanya. Pagkabasa sa sulat, nalaman niyang galing ito sa kanyang amo. Nakasaad doon na kailangan na niyang ibenta ang mga aso at bumalik sa Quebec dahil magkakaroon na ng sistemang telegrapo ang rutang kanilang ginagamit. Bagamat nalungkot sila, napilitan ang mag-asawa na ibenta ang mga hayop at magpaalam sa mga ito. Bago sila umalis, sinabi nilang si Buck na ang magiging responsable sa pag-aalaga sa buong pangkat. Makalipas ang ilang araw, dumating sa Dawson ang isang bagong explorador na nagngangalang at binili ang mga aso. Ngunit ng oras na upang umalis, hindi mahatak ng mga aso ang Paragos. Sa pag-aakalang tamad lamang ang mga hayop, nagbanta si Hal na hahampasin ang mga ito gamit ang isang pamalo. Sa sandaling iyon, dumating si John at pinigilan siya sa pananakit sa mga aso. Ipinaliwanag niya na nagyelo ang mga talam ng Paragos kaya hindi ito may galaw ng mga hayop. Sinabi rin niya na maaaring gamitin ang isang pandurog ng mineral upang pakawalan ang mga talam. Ngunit nang mapansin niyang walang ideya si Hal sa kanyang ginagawa, si John na mismo ang humawak sa manibela ng Paragos at pinalaya ito gamit lamang ang kanyang mga kamay. Habang ginagawa ang trabaho, tinanong ni John si Hal kung naghahanap ba siya ng ginto. Kinumpirma naman ito ng lalaki. Ngunit sinabi ni John na papalapit na ang tagsibol at dahil dito ay nagsisimula ng matunaw ang yelo. Dahil dito, napakadelikado ng tumawid gamit ang Paragos, lalo na para sa mga aso. Sa kabila ng babala, inisip ni Hal na gusto
lamang ni John na maagaw ang kanyang ginto, kaya hindi niya pinansin ang anumang sinabi nito at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay sa paghahanap ng kayamanan. Ngunit dahil wala siyang sapat na kaalaman sa lugar, naligaw siya ng daan at napunta sa maling ruta. Pinilit pa niya ang mga aso na hilahin ang Par Agos paakyat ng bundok na muntik nang magdulot ng isang kakilakilabot na aksidente. Gayunpaman, kumbinsido pa rin si Hal na tama ang kanyang ginagawa. Nagsimula siyang hampasin ang mga aso gamit ang latigo upang pilitin silang humila ng Par Agos. Dahil wala silang ibang pagpipilian, napilitan silang magpatuloy kahit halos wala na silang lakas. Mula sa kanyang bahay, napansin ni John na natutunaw na ang nyebe sa mga puno. Dahil dito, agad siyang nagpasya na habulin si Hal. Pagdating niya roon, nakita niyang hawak ni Hal ang kanyang baril habang pilit na pinapausad ang pagod ng pangkat ng mga aso. Sa kabutihang palad, nakarating si John sa tamang oras upang iligtas ang mga ito. Galit na galit siya sa kanyang nasaksihan kaya itinulak niya si Hal pabagsak sa nyebe. Habang sinasabi nito na maaaring matunaw ang yelo anumang oras. Lalo lamang itong nagdududa na gusto niyang nakawin ang kanyang ginto. Dahil dito, sinamantala ni Hal ang pagkakataon, habang pinuputol ni John ang mga tali ni Buck, at hindi nagtagal, agad na pinupulot ang baril ni Hal at magpaputok ng bala sa hangin. Dahil walang makakapigil sa kanya, iniwan ng hangal na si Hal si Buck na walang malay at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay kasama ang natitirang mga aso na malubharing nasaktan. Makalipas ang 2 araw na walang malay, nagising si Buck at nakita niyang tuluyan ng natunaw ang ilog. Labis siyang nag-alala para sa kanyang mga kasama, ngunit dahil wala siyang magawa, napauungol na lamang siya sa kalangitan. Samantala, habang pumupunta si John sa bar dahil sa pagkabagot, sinundan siya ni Buck upang bantayan ang kanyang kaibigan habang nalalasing ito. Ngunit biglang dumating si Hal at sinimulan niyang atakihin ang lalaki, habang sinasabing tumakas na ang mga aso. Nang makita ni Buck na nasa panganib si John, agad siyang sumugod kay Hal at sinubukan itong kagatin. Ngunit sinamantala ni Hal ang sitwasyon upang ipahiwatig na may rabies si Buck at kailangan itong patayin. Sa puntong iyon, sinabi ng hukom ng Dawson na walang mangyayari hanggat hindi pa nalilinaw ang lahat ng katotohanan. Gayunpaman, sa gitna ng kaguluhan, nakita ni John na nagbabantang bunutin ni Hal ang kanyang revolver. Agad niya itong inagaw at inalis ang kanyang sandata, bago niya ito pinaalis mula sa bar at itinaboy palabas ng bayan. Pag-uwi nila, napansin ni Buck na amoy alak si John, kaya itinago niya ang bote ng whiskey sa likod ng bahay. Dahil gusto pa ring makuha ng lalaki ang kanyang inumin, sinundan niya si Buck at sinubukang bawiin ang bote. Ngunit dahil ayaw itong ibigay ni Buck, nagpasya si John na ilabas ang kanyang sama ng loob. Ikinwento niya na matagal nang nawala ang kanyang anak at kung paano nito tuluyang nasira ang kanyang pagsasama sa kanyang asawa. Matapos magpuyat buong gabi, kinuha ni John ang mapa ng Yukon at sinabi kay Buck na ang pangarap ng kanyang anak ay makarating sa mga bundok, sa mga lugar na hindi pa kailanman nararating ng sinuman. Upang matupad ang pangarap na ito, tinawag ni John si Buck upang tuklasin ang mga bahaging hindi nakikita sa mapa, isang lugar na matagal nang gustong gawin ng kanyang anak. Kaya sumakay sila sa isang bangka at tuluyan nang sinimulan ang kanilang pakikipagsapalaran. Ngunit matapos nilang lampasan ang ilang malalakas na agos ng ilog, nasira ang kanilang bangka at napilitan silang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa pamamagitan ng paglalakad. Samantala, pinasok ni Hal ang bahay ni John habang may dalang baril upang maghiganti. Ngunit ang tanging nakita niya roon ay ang iniwang mapa na nasa sahig. Sinundan niya ang mga bakas na iginuhit ni John sa mapa at naniwala siyang iyon ang daan patungo sa ginto, kaya nagpasya siyang habulin sila. Samantala, sa loob ng kagubatan, patuloy na ginalugad ni na John at Buck ang mga bundok hanggang sa matagpuan nila ang isang lumang kubo kung saan nagpasya silang magpalipas ng gabi. Habang sinusuri ni John ang istruktura ng kubo, nakakita siya ng isang lumang bote ng alak at itinago ito sa mataas na lugar na hindi maaabot ni Buck. Kinabukasan habang naliligo si John, may nakita siyang kumikislap sa ilalim ng tubig. Sumisid siya upang alamin kung ano iyon at natuklasan niyang puno ng ginto ang ilalim ng ilog. Ibig sabihin, totoo pala ang buong kwento tungkol sa isang lugar na puno ng ginto. Habang naghahanap si John ng iba pang mga tipak ng ginto, nakita naman ni Buck ang isang puting lobo na tumatakbo sa mga palumpong at nagpasya siyang sundan ito. Ngunit habang hinahanap niya ang mabangis na hayop, bigla siyang humarap sa isang malaking brown na oso na nagpilit sa kanya na lumihis sa kanyang dinaraanan. Naligaw si Buck at napagitna siya sa mga puno habang hinahanap ang lobo na lumitaw naman sa ibabaw ng isang bato. Maingat na lumapit ang mabangis na hayop, ngunit dahil sa pagiging alanganin ni Buck, natakot niya ang lobo na agad tumakbo papunta sa gitna ng kagubatan. Pagkaalis ng lobo, napansin ni Buck na magkapareho ang kanilang mga yapak.
Dahil dito, nagpa siyang lumapit upang makabuo ng bagong grupo kasama ang mga ito. Dahil sa layuning iyon, nanatili siya sa malayo habang pinagmamasdan ang mga lobo na nangangaso ng isang ligaw na baboy. Ngunit nang madulas ang isa sa mga lobo sa mga bato at tangayin ng agos ng tubig, hindi nagdalawang isip si Buck at sinubukan niya itong tulungan. Ilang metro bago ang isang talon, nakahawak ang lobo sa isang malaking troso. Sa sandaling iyon, agad namang dumating si Buck sa talon at hinihila niya ang kahoy, ngunit natipak ito. Dahil sa kanyang mabuting ideya, binuhat na lang niya ang troso ng mag-isa at hinila ni Buck palabas ng tubig ang troso kasama ang lobo, na nagpapatunay na karapat-dapat siyang maging bahagi ng grupo. Mula sa sandaling iyon, ginugol ni Buck ang kanyang mga araw kasama ang mga lobo. Tinuruan nila siya kung paano kumuha ng sariling pagkain sa kagubatan. Habang nangangaso si Buck at nagdadala ng pagkain pabalik sa kubo, patuloy naman si John sa pagsusulat ng mga liham para sa kanyang dating asawa. Ikinukwento niya rito ang kanyang pakikipagsapalaran at ang pagbabagong nangyayari kay Buck. Ngunit kasabay nito, iniisip din ni John kung nakakatulong ba ang paglalakbay na ito upang pagalingin siya, o kung unti-unti lamang siyang nadadala ng kanyang paghahangad sa kayamanan. Dahil sa pag-aalinlangang iyon, kinuha ni John ang bote ng alak at umupo sa bubong ng kubo habang umiinom, hinihintay ang pagbabalik ni Buck. Ngunit nang dumating si Buck, mas kalmado na si John at itinapon niya ang natitirang alak, habang iniisip niya kung gaano kasaya ang kanyang anak kung naroon ito kasama niya. Kinabukasan, nagpa siya si John na sundan si Buck at natuklasan niyang buong araw itong naglalaro kasama ang mga lobo sa gitna ng kagubatan. Nang makita niyang nakahanap na ng bagong tahanan si Buck, nagpa siya ang lalaki na panahon na rin para bumalik siya sa sarili niyang buhay. Itinapon niya pabalik sa ilog ang karamihan ng ginto, at itinira lamang ang sapat na halaga upang muling maayos ang kanyang buhay. Sa huli, sinabi niya kay Buck na nagpa siya na siyang bumalik sa kanyang asawa at hiniling niya sa aso na sumama ito pabalik sa kubo kinabukasan upang magpaalam siya sa kanya. Ngunit noong gabing iyon, sa wakas ay nahanap ni Hal ang lugar at nagpaputok siya ng shotgun patungo sa parol, dahilan upang magliyab ang buong lugar. Nang marinig ni Buck ang ingay, desperado siyang tumakbo pabalik sa kubo. Ngunit naroon na si Hal at nakikipagtalo kay John tungkol sa pagmamay-ari ng baril. Kahit mas matanda na si John, nagawa pa rin niyang suntukin si Hal sa mukha. Ngunit sa huli, nanaig pa rin si Hal sa kanilang sagupaan at binaril niya si John sa balakang habang hinihingi ang kanyang mga ginto. Walang ibang pagpipilian si John kundi ihagis sa lupa ang mga tipak ng ginto habang sinasabing walang anumang halaga ng ginto ang makapagbabalik sa kanyang anak. Ngunit kahit nakuha na ni Hal ang gusto niya, hindi pa rin siya nasiyahan at naghanda siyang tuluyang tapusin si John. Sa sandaling iyon, lumitaw si Buck sa bubong ng nasusunog na kubo at tumalon papunta kay Hal. Nagawa niyang maagaw ang baril mula sa lalaki. Ngunit nang kumuha si Hal ng pamalo, naalala ni Buck ang trauma na kanyang naranasan noon at tuluyan siyang natakot. Walang pag-aalinlangan, naghanda si Hal na ibigay ang huling hampas kay Buck. Ngunit sa huling segundo, nahawakan ni Buck ang pamalo gamit ang kanyang bibig at nagawa niyang agawin ito mula sa lalaki. Pagkatapos, hinila ni Buck si Hal papunta sa gitna ng kubo, kung saan tuluyang bumagsak ang nasusunog na istruktura sa ibabaw niya. Agad na tumakbo si Buck papunta kay John, na tanging nakapagpasalamat na lamang bago siya tuluyang bumagsak sa lupa. Ngunit tumanggi si Buck na iwan siya. Nanatili siya sa tabi ng kanyang kaibigan at nagsilbing suporta hanggang sa huli. Kinabukasan, isang lobo ang lumapit kay Buck upang aliwin siya. Pagkatapos nito, magkasama silang nagtungo sa kagubatan. Sinundan ni Buck ang kanyang bagong pinuno ng grupo, habang ginagabayan nito ang grupo patungo sa isang buhay na walang takot. Mula noon, hinarap nila ang sinumang nagbabanta sa kanilang tahanan. Kaya ano ang masasabi ninyo tungkol sa pelikulang ito? Iwan ninyo ang inyong mga komento sa ibaba. Bago tayo magtapos ay isa shoutout muna natin si Rain Kiefer, Zen, Soren TV, Krista Faustino, Shanae, Coach Elaine, A. Rivera from Cavite, Emren Yulama from Cotabato City, Jeffrey Pagtalunan from Jeddah, Saudi, John Mark De Vera from Caloocan, Simon Chavez Family, Napoleon Dictado from Pandacan, Manila City. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.